Hi mga kapisi mo. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga naging tech revolution ngayong henerasyon natin. From batang janitor, from dishwasher, ngayon, hawak niya ang isa sa mga tech empire na worth trillions of dollars. Ito ang kwento ni Jensen Huang at kung paano niya binuo ang Nvidia. Tara, samahan niyo ako. NVIDIA CEO Jensen Huang. Jensen Huang. Jensen Huang. Jensen Huang. Emily Wilkins caught up with Jensen Huang on his way in. Here it is. Our brand new GeForce RTX 50 series. NVIDIA has put up quarter after quarter. It's a historic ramp of a run. They were doing about $7 billion in revenue per quarter, and now they're doing $44 billion. I think what Jensen said in terms of the AI era is here. That's the long-term takeaway. A lot of people have looked at NVIDIA and kind of called it the Apple of the AI ecosystem. Everything has to be all NVIDIA. Remember, I used to be a dishwasher, and I used to clean toilets. I cleaned a lot of toilets. I've cleaned more toilets than all of you combined. Jensen Huang worked as a dishwasher at Denny's. As a 30-year-old electrical engineer, married with 2 children, he envisioned a whole new way of processing video game graphics. A surge in NVIDIA shares is catapulting CEO Jensen Huang higher on the billionaires list. His net worth actually jumped to $91.3 billion yesterday. That makes him the 17th richest person in the world. You want to build something great. It's not easy to do. And there are no such thing that are great that was easy to do. Noong 1963, ipinanganak si Jensen Huang sa Tainan, Taiwan. Lumipat ang pamilya niya sa Amerika. Halos walang pera at hindi siya marunong mag-English. Para makasurvive, nagtrabaho siyang bilang dishwasher at janitor. Habang naglilinis ng banyo, ang nasa isip niya isang pangarap, magdisenyo ng computer chips na magbabago ng mundo. Isipin mo dating janitor, dishwasher, tagalinis ng banyo. Pero ang nasa isip niya, gumagawa na siya ng blueprint para sa future ng technology. Nagtapos siya ng electrical engineering sa Oregon State. Tapos kumuha rin siya ng master's sa Stanford. Nagtrabaho sa AMD bilang chip designer. Tapos naging director sa LSI Logic. Maganda ang sahod, stable ang career, pero may mas malalim na tanong si Jensen. Paano kung ang graphics chips hindi lang para sa games, kundi para sa buong computing future? At dito nagsimula ang tunay na laban. 3 engineer nag-usap-usap sa isang mesa ng Denny's restaurant at isang ideya na magbabago sa buong industriya ng technology. Noong 1993, nagkita sina Jensen Huang, Chris Malachowski at Curtis Priem. Habang nagkakape, napagdesisyonan nilang bumuo ng kumpanya. Ang pangalan, galing sa Latin na word na Nvidia. Ibig sabihin, NV. Ang puhunan, $40,000 lang. Pero malinaw ang vision nila. Gawing powerhouse ang PC graphics. Pero ang unang produkto nila, disaster. Halos lahat ng units nila binalik ng customer. Ang natira lang sa kanila, isang buwang pampasweldo para sa kanilang mga empleyado. Noong 1995, inilabas nila ang unang graphics card na ang tawag ay NV1. Kompletong chip, may 2D, 3D, audio at video. Pero mali ang standard. Habang lahat naka-triangles, sila naka-quadratic. Flop. Pero hindi sila sumuko. Noong 1997, inilabas ang Riva 128. Instant success. 1 million units in 4 months. At 1999, inilabas nila ngayon ang GeForce 256. Ito ang unang tinawag na GPU. At dito nagsimula ang golden age ng Nvidia.
Dito nagbago ang lahat nang ilabas ng Nvidia ang kauna-unahang graphics card sa buong mundo. Ito ang GeForce 256. Ang GeForce 256 ay nagbago ng graphics gameplay ng gaming industry dahil mas immersive, smooth kaysa dati. At dito rin nagbago ang direksyon ng PC graphics industry. Noong 1999 din, nag-IPO agad ang Nvidia. Mula startup, naging public company. Kasabay nito, nakipag-deal sila kay Microsoft. GPU ng unang Xbox, alam nyo ba kung ano? Nvidia. Ang value ng kontrata nila kay Microsoft ay umabot ng $200 million. Mula sa brink of collapse, biglang naging industry leader ngayon ang Nvidia. Ito ang pinakamalaking risky na decision sa career ni Jensen. Ang mag-focus hindi lamang sa gaming pati na rin sa AI. At yon ang magiging pinakamalaking taya niya sa career niya. Ngayon noong 2006, inilabas nila ang CUDA. Paraan para magamit ang GPUs hindi lang sa graphics, kundi sa AI computing. Noong una, niche lang, mahirap gamitin. Pero ito ang naging susi sa susunod na revolusyon. Pagdating ng 2010, unti-unting lumalakas ang deep learning. Mga universidad at startup ginamit ang CUDA at Nvidia GPUs para mag-train ng AI models. Hanggang dumating ang ChatGPT at generative AI. Boom! Biglang naging sentro ng mundo ang Nvidia. Ngayon, halos lahat ng AI supercomputers pinapagana ng Nvidia GPUs. Hyperscalers tulad ng Microsoft, Google, at Amazon bumili ng libo-libong H100 GPUs. Para silang oil barons ng digital age. Pero compute power ang binebenta nila. Si Jensen Huang, dating janitor, ngayon worth $60 billion na. Ang Nvidia, dating halos mabankrupt, ngayon haligi ng AI revolution. Isang paalala, kahit maliit ang simula, basta may vision at tiyaga, kayang baguhin ang buong mundo. You want to build something great, it's not easy to do. And there are no such thing that are great that was easy to do. By definition, I would say, therefore, I wish upon you greatness, which by my way of saying it, I wish upon you plenty of pain and suffering. And when you're doing something that's not easy to do, you're not always enjoying it. You have to suffer, you have to struggle, you have to endeavor, you have to do those hard things and work through it in order to really appreciate what you've done. Mula sa pagiging janitor, dishwasher, hanggang sa pagiging bilyonaryo o trilyonaryo, hanggang sa $40,000 budget, hanggang sa $2.7 trillion. Ito ang kwento ni Jensen Huang ng Nvidia.